Hello! Another day, another layover vlog. Andito nga pala tayo sa Medan, Indonesia. Bali, samahan nyo lang ako dahil mag-i-stay tayo dito ng 3 days as an international flight attendant, living and based in Doha, Qatar. Pagkatapos ng flight namin is diretso na kami nito sa ating hotel. Nga pala yung biyahe namin bago kami makarating sa hotel. Nga pala ng hotel namin is JW Marriott. Alam niyo bang tuwang-tuwa ako nung binigay itong flight nito sa akin? Kasi sobra ba naman yung day off? 2 days off usually kami dito. Kasi nag-i-stay lang kami after ng flight 24 hours lang. And tinutur ko na nga pala kayo dito sa ating room. Grabe, ito na ata pinakamalaki kong room. Sa mga napuntahan ko na yung magiging bahay ko for 3 days. Yung bathroom ko nga pala nakahiwalay na yung shower at ito yung pinaka-favorite ko sa bathtub nila. Kumbaga nakikita mo kung nasan yung bed. Alam mo ba una ko naisip mag-pictorial dahil mo yung bed. Sarap siguro gawing honeymoon hotel kasi ang ganda-ganda ng room nila. Ito nga pala yung mga amenities na binibigay nila. Ayan, may lotion na rin at may hand soap usually na rin. Talaga pag nandito na ako sa room, chinecheck ko bawat cabinet. Kailangan natin maging safe, hindi natin alam kung ano yung mga nasa paligid natin. Ngayon, isa-isa ko nang binubuksat kung ano mga laman nito. Alam niyo ba may safety box lagi ang hot room namin pero hindi ko naman nagagamit. Ito nga pala yung gagamitin natin para sa outfit check natin. Kapag nagkaroon na ako ng bahay, gusto ko may ganito akong kalaking mirror. Ito nga pala yung room ko. At may kasama na tayong water, tea, coffee, at may rep pa tayo. Siyempre, hindi mawawala ang TV. Ang problema lang sa TV minsan is hindi sila smart TV. Kaya hindi rin ako nakakanood. Sa cellphone lang ako kapag hindi ko dala yung laptop. May working station at mini sofa sila dito. At ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Yung king bed nila. Grabe, ang laki ng bed nila. Sigurado ako, masarap na naman yung tulog ko na ito. Doon nga pala yung bathroom. Grabe. Kitang-kita mo talaga yung... At ito ako, titingnan ko yung labas, kung ano yung tsura. Gusto ko lang kasi tinitingnan ko ano yung room view ko. At dahil nasa 26th floor tayo, kitang-kita natin ang buong Medan, Indonesia. Kumbaga, para siyang Pilipinas lang kapag titingnan mo. Habang nakatingin ako sa labas, grabe na naman na, alala ko na naman yung blessing na binigay sa akin ni Lord, kaya ako nandito. Kumbaga na-amaze ako sa mga nakikita ko, sa mga na-experience ko. Alam niyo bang pangarap ko lang itong maging international flight attendant, pero ngayon nandito ako, grabe, thankful talaga ako kay Lord. After ko magmuni-muni, nag-ayos na nga pala ako ng mga gamit ko. Dahil nga 3 days tayo dito, madami tayong dala. Inuna ko nga pala muna yung mga damit. Sinampay ko muna sila dito sa cabinet para hindi siya gusot-gusot. Kasi feeling ko kapag hindi nakasampay, nagugusot tamad pa naman ako magplansya. Ewan ko, pinakaayaw ko talaga. Nagtitiklop at nagpaplansya. Kaya pag naglalaba ako, bago ko isampay is pinapagpag ko muna para sila. Para hindi gusot-gusot kapag natuyo. Dinadala ko nga pala yung laptop ko kapag mahaba yung layover ko. Minsan din kasi dito na rin ako nag-e-edit sa layover ko. Dahil alam nyo ba pag nasa Doha puro na, pahinga na lang ang ginagawa ko. Share ko nga pala sa inyo itong nabili ko noon. Itong 2-in-1 laptop sleeve. Alam nyo bang gamit ko to kasi kapag nasa layover ako, ito lang yung dinadala. Para may patungan ako kapag nilalagay ko yung laptop ko sa table. Ewan ko, nasanay na kasi ako nakaganyan yung laptop ko. Ayan pala yung itsura niya kapag side view. Sobrang recommended ko to. Lagay ko na lang sa bio ko yung nito. Sleeve bag ko na rin siya. Dahil nga leather siya, kaya sobrang tibay niya. At dahil nga wala tayong gagawin today, lang ako dito sa kwarto ko at ayos lang ako ng mga gamit ko. Dahil dumating kami dito sa hotel lang mga 6 or 5 p.m. Ang gagawin ko na lang ngayon is matutulog, kakain dahil dito. Dahil bukas may plano kaming lumabas. Kasama ko rin pala lalabas yung mga kalipad ko. Pupunta kami sa Lake Toba. At iniisip nilang umalis kami ng 1:00 ng madaling araw. Kaya nagstay na lang ako dito sa room ko para makapagpahinga after kong kumain. Ito nga pala yung mga dala kong pagkain, inaayos ko na siya. Ewan ko ba, ayoko magutuman. At hindi ko rin alam bakit ako nagdala ng pagkain dahil alam ko naman na Asia yung flight ko. Usually kapag mga Asia, yung mga pagkain nila halos is parang katulad din sa atin na mahilig sila sa rice. Ito nga pala sa Indonesia is known sila sa nasi goreng. Ang natikman ko na kasi noon is nasi lemak, which is yung sa Malaysia nung nag-training ako sa flight attendant sa AirAsia. Ngayon yung nasi goreng, isa na rin sa favorite ko. At ito nga pala yung mga dala natin pagkain. Ay ang mga pansit canton, Argentina, corned beef, at tinapay, hindi pwedeng mawala, at mga noodles. Ewan ko ba, ang dami kong dala, tapos may mga lagayan at lutuan pa ako. Ito palang lutuan kong dripper na to is recommended ko sa inyo. Pwede ka na rin magluto doon ng ulam, ng kanin, at sobrang handy niya lang. Nabaon ko nga pala niluto ko sa Doha bago ako umalis sa flight. Naglagay pala muna ako nitong parang beroka, nabili ko nga pala to sa Germany. Nilalagay ko lang siya sa tubig at matutunaw na siya doon. Yung itsura niya is parang kumukulo. Nag-pray muna pala ako bago kumain. Pagkain ko nga pala is yung paborito kong tofu na nilagyan ko ng gulay, yung carrots at patatas. Stir fry ko lang sila. Nag-air fry ako ng potato.
Bistek Tagalog yung dala ko. Hindi talaga nawawala sa akin na kapag kumakain ako, nanonood ako ng K-drama. Dahil nga tinatapos ko na yung Sandal. Hindi ko alam kung tama yung pagpo-pronounce ko ng series na yan. Alam niyo bang nanonood lang ako ng K-drama kapag iba yung parang kwento niya. Sa episode na pala to, kaya tinapos ko na. Grabe, nabot na ako ng gabi dito. Time-lapse ko na lang nga muna yung sa labas. Dahil ang ganda ng ilaw sa labas at yung mga building. Naisipan ko na nga maglamos at mag-toothbrush ng time na yun para makatulog na ako kasi busog na ako. Actually, antok na ako nung time na to kasi hindi talaga ako masyado nakatulog nung bago ako lumipad sa flight. Ewan ko. Minsan, ang hirap talaga matulog kapag nag-a-adjust ka na naman. Minsan kasi yung flight namin, yung oras nung napupuntahan namin is magkaiba sa Doha. Pakita ko nga pala yung favorite part ko. Bababa pala siya, ngayon ko lang napansin. Sasarado ko na nga pala yung curtain kasi ayokong pag-ising ko ako makikita. Hindi kasi ako morning person. Kaya minsan yung tulog ko madaling araw kapag na. Naka-day off ako. Ayun lang yung araw natin for today. Ngayong day 1 natin dito sa Medan, Indonesia. Good night. See you on my next one. Bye! If you have any question about flight attendant, just comment down below.